Nakilala niyo po si Masatoshi Ito. Siya yung founder ng 7-Eleven, no? 4.5 billion dollars ang halaga niya or ang net worth niya. Sa peso, 250 billion. Ganong kalaki po, di ba? Sobrang 1,000,000 sa atin, malaki na. Siya ang halaga niya, 250 billion. Pero sa isang iglap, in an instant, from 250 billion pesos to zero, nung namatay siya. This is just a reminder or a wake-up call para po sa inyong lahat na kahit makuha nyo ang lahat ng kayamanan sa mundo, kung walang Diyos sa buhay ninyo, baliwala lahat yan. Meaningless. You have nothing. Sabi po sa Mark 8 verse 36, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" Kada dilat po ng mata nyo sa umaga, kada gising nyo ng umaga, opportunity po yan na binibigay ng Diyos sa inyo para mag-repent, para bumalik kayo sa Kanya. Kasi hindi po natin alam ang buhay. 155,000 na tao ang namamatay po araw-araw. No, pwede pong habang naglalakad kayo, maaksidente kayo, pagtulog nyo mamayang gabi, hindi nyo po alam kung magigising pa kayo. Ang dami pong namamatay, hindi na nagigising kinabukasan. No? Sabi sa Bible, ang buhay nating mga tao, parang hamog sa umaga, sandaling lilitaw, agad nawawala. Ganun lang kabilis po. Sabi sa Hebrews 9, verse 27, after death comes judgment. Pag namatay ka, yun na po yun. Wala nang second chance, heaven or hell lang. Heaven or hell. Hell is real. Ang description ng Bible sa hell, hindi namamatay yung uod, hindi namamatay yung apoy. Diba? Magpuyat po kayo ng isang araw lang, ang bigat sa pakiramdam. Sa hell po, sabi doon, day and night, you will be tormented. At sabi sa Bible, kapag namatay ka nang walang Jesus sa buhay, mapupunta ka sa impyerno. Hindi ko po kayo tinatakot or kinokondemn. I'm here to tell you the bad news. Gusto ko pong sabihin sa inyo yung bad news. And the bad news is, we are all sinners. At ang sabi sa Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. Dahil lahat tayo nagkasala, di ba? Sino dito hindi pa nagkakasala? Wala. 8 billion na tao sa buong mundo, lahat yun nagkasala. Every single one of them nagkasala. Lahat tayo. Sabi sa Bible, isang beses ka lang magkasala sa buong buhay mo, papunta ka ng impyerno. Ganon kaseryoso ang Diyos sa kasalanan. Because God is holy, perfect and righteous. Kaya lahat ng nagkasala sa Kanya, paparusahan niya. Yun yung bad news sa atin. Oh. Bakit ko sinasabi po yung bad news? Kasi gusto ko mas ma-appreciate nyo yung good news. Kailangan nyo munang malaman yung bad news. Ano po yung good news? Good news is, Jesus abolished death. O, lahat tayo narinig na si Jesus namatay sa cross. Pero hindi lahat binavalue yun. Kasi hindi po lahat naiintindihan. Diba? O, namatay si Jesus sa cross. Eh ano naman sa atin yun? Anong ibig sabihin nun? Alam nating lahat yun eh, pero hindi natin naiintindihan. No? Yung 10 Commandments po, ang tawag doon, moral law. Lahat tayo, binrake yun. Nagsinungaling tayo, deserve na natin mapunta ng impyerno. At hindi natin kayang bayaran yung kasalanan na ginawa natin sa Diyos. Yung penalty ng kasalanan, which is kamatayan. Nung nagkasala si Adan, anong kapalit nun? Kamatayan. Kaya namamatay ang tao. Diba? Napatanong na ba kayo sa sarili nyo? Di ba pwede immortal na lang? Huwag na tayo mamatay. Hindi eh. Makasalanan kasi tayo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang good news po is, sobrang mahal tayo ng Diyos. Kasi hindi natin kayang bayaran yung kasalanan natin eh. Sobrang mahal tayo ng Diyos. Nagkatawang tao si Jesus. Pinako sa cross. Namatay, muling nabuhay. Para bayaran yung kasalanan hindi natin kayang bayaran. Para magkaroon tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi sa John chapter 1, lahat ng nanampalataya kay Jesus, bibigyan niya ng karapatan na maging anak ng Diyos. No? Aampunin niya tayo sa pamilya niya. At yun yung dahilan kung bakit tayo mapupunta ng langit. No? Hindi po dahil, tumulong ako dito, gumawa ako ng mabuti. Hindi po. Si Jesus lang po ang dahilan kung bakit tayo makakapunta ng langit. Kasi yung kasalanang hindi natin kayang bayaran, siya po ang nagbayad nun sa cross. Kaya nga po bago siya mamatay, sumigaw siya, it is finished. Sabi niya, bayad na ng buo. Regalo to. Ibibigay ko sa'yo. Ang regalo, hindi binabayaran po, di ba? Inaabot lang. Regalo to. Walang hanggang buhay.
Imagine niyo 80 years old, 100 years old. Ang tagal na nandito sa mundo natin. Yung eternal life, yung walang hanggang buhay, hindi 100 years, hindi 1,000 years, hindi 100,000 years. Forever po. Ngayon po, gusto ko pag-isipan niyo yung pinag-usapan natin kasi sobrang importante po nito. Hindi niyo po alam kung buhay pa kayo bukas. Daming namamatay sa pagtulog at totoo po ang langit at impyerno, no? At ang sabi sa Bible, kung hindi mo tinanggap si Jesus ng buong puso, hindi ka makakapasok sa langit, no? Kaya po ngayon, gusto ko po na buong puso niyo pong tanggapin si Jesus. Sabi sa Bible, kailangan niyo mag-repent, magsisi, no? Ngayong gabi, umiyak po kayo, lumuhod kayo. Kahit ngayon, sa puso niyo lang, sa isip niyo, naririnig niya yan. Sabihin po ninyo, ako'y makasalanan, Panginoon. Wala akong kakayahan na iligtas ang sarili ko. Kailangan kita. Sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. Kailangan kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko. Dahil hindi ko kayang iligtas ang sarili ko sa tiyak na kamatayan, yung impyerno. Ikaw lang ang makakapagligtas sa akin. Pag ginawa niyo po yun, bibigyan kayo ng bagong puso. He will give you a new heart. You will be a new creation. Aayawan niyo na yung mga kasalanang gustong-gusto niyo dati. Yung pagchichismis, yung pagsisinungaling, aayawan niyo na yan. Dahil siya na po ang mananahan sa loob ninyo. Ganun po kabuti ang Panginoon. No, kahit hindi natin deserve, niligtas niya tayo sa tiyak na kamatayan, sa impyerno. Ngayong araw po, tinatanggap niyo po ba ang Panginoong Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas? God looks at your heart. Umiyak po kayo sa Kanya buong puso. Sabihin niyo, Panginoong Jesus, pumasok ka sa buhay ko. Sinusurrender ko ang buhay ko sa iyo. Patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Kailangan kita bilang Panginoon, tagapagligtas. Amen po? Thank you po. And syempre po, para mas makilala niyo ang Diyos, para mas magkaroon kayo ng relasyon sa Kanya, may Bible po kaming ibibigay. No? Yung pagbabasa ng Bible, sobrang importante niyan. Ang dami niyong matututunan dyan. Nakatalinuhan. Bukod doon, mas makikilala niyo pa ang Diyos. At magkakaroon kayo ng mas malalim na relasyon sa Kanya. Amen po? Okay po. Okay po. Sana po basahin po natin, no, yung Bible Nay. Welcome po. You're welcome po. Praise God. Yun. Kulang pa isa. Sakto. Nay, hindi kayo nawalan. Thank you so much po sa inyo. God bless. Ingat po kayo palagi.